Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Ngayong bagong taon, masigasig ang lahat. Sa trabaho, pumasok ng maaga, di ba? Para lang makuha yung mga goal sa buhay o yung mga hindi nakuha noong 2023, kailangan makamit mo ngayon. Gusto mo ng pagbabago, di ba? Gigising ka na maaga, papasok ka sa trabaho para maging productive ka. Pero sa kabila ng yan, guys, may mga tao wala rin nagbago. Kung ano sila noong 2023, tatamad-tamad, ganun pa rin sila ngayong 2024. Kaya itong si San Pablo, meron din ganyan sa Biblia nung panahon nila. Kaya ang sabi niya sa ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 10, nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. And guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. Direkta rin dito, di ba? Itong si San Pablo kung mangaral sa kanyang mga kasamahan. So, ito, tinutukoy niya dito, yung mga taong malalakas, di ba? May nakita kayo, minsan namamalimos pa nga yun eh. Sa kalsada guys, marami ako na-encounter niya. Hihingi ng mamamalimos. Pero pag nakita mo, malusog naman, malaki ang katawan. Pero namamalimos, di ba? Exempted dito yung mga PWD, mga senior na wala nang kakayahang magtrabaho, mahina na. So, hindi sila kasama dito. Ang tinutukoy dito ni San Pablo ay yung mga tao may kakayahan pa. So, halimbawa sa mag-asawa, di ba? Kung isa sa inyo, yung lalaki man, alam mo, nagtatrabaho lalaki, babae, nasa bahay. So, gawin mo lang tama, di ba, yung sa trabaho. Maglinis ka sa bahay, sikasuhin yung mga bata. So, lahat, para maging productive ka na, nakakatulong ka sa mismong pamilya mo. So, gusto kasi ng ating Diyos na maging creative tayo. Kasi regalo niya sa atin yan, yung kalakasan natin para maging productive tayo. Even nung unang mga magulang natin, ito sila Eva at Adan, di ba? Nung binigay sa kanila yung paraiso, meron din binigay ng Diyos na garden, kaya Garden of Eden, di ba? Para tatrabahuhin niya to, magtatanim siya. Sabi ng Diyos, ito yan, ito yung mga binhi, itanim mo yan, darami yan, at mapapakinabangan mo. Yun ang pangkain nyo. So, even ng ating Diyos, tinuro niya yan kila Eva at Adan. Kaya, ang sabi ni San Pablo, huwag kayo tatamad-tamad, di ba? Magtrabaho kayo para sa iyong kakainin. Di ba? So, yan kasi guys ang nagiging problema. Yung iba, kahit na malakas pa, feeling nila wala na silang mahanap na trabaho. Diba? O kaya naman sa isang pamilya, lalo na sa ating Pilipino guys, di ba? Sa ating mga Pilipino, sama-sama. Nandiyan yung magulang, yung mga anak, may mga anak na kasama pa rin sa bahay, mga kapatid niya na wala pang asawa, nandiyan pa rin, sama-sama. So yung iba dyan, nagtatrabaho na, tapos yung naiiwan, natambay lang, minsan hindi pa gumagawa ng gawaing bahay. Di ba? Pinapaasa pa sa mga nagtatrabaho. Pagod na nga. So, ibig sabihin, kung ano pwede mong gawin mo na. Huwag tatamad-tamad para sa iyong pamilya. Maging responsable tayo sa ano pang mga kadahilanan sa pang-araw-araw nating buhay. Di ba? Binigay sa atin yung lakas ng katawan natin para gamitin sa mga bagay na productive. Kaya nga, di ba, sa mga nagtatrabaho, kahit tapos na yung trabaho na yan, mag-overtime pa rin yan. Di ba? Pero sa mga tamad, guys, kahit nakatulog na, tulog pa rin yan, guys. Tutulog pa rin sila. Kasi parang masarap na kahiga, tapos gising mo, kakain na lang yan. Pagkatapos kumain, tulog na naman. Wala namang ginagawa. Ganun, di ba? Marami sa atin ganun. Kaya minsan, sa isang pamilya, nakakagulo. Dahil yung parte o yung responsibilidad ng isang tao ay pinapasa sa iba. So, halimbawa, sa mag-asawa, di ba? Meron kayong 3 anak. Tapos, naghiwalay kayo.
Yung lalaki humiwalay, yung babae na iwan sa kanyang mga anak. So ngayon, yung mga anak na yun, halimbawa, 3 anak yun, siyempre kung hindi naman ganun kaganda yung trabaho, o malaki yung sweldo ng babae, minsan wala pa nga trabaho, di ba? Sino sasalo ng responsibilidad yun? Ang magulang pa rin, di ba? Ang magulang pa rin ang magpapakain dyan, bibili ng diaper, ng gatas, ng vitamins, at kung ano-ano pa. Kung nag-aaral pa yan, mga tuition fee, mga pamasahe, baon. So, yung lalaki, akala niya, nakatakas siya sa kanyang responsibilidad. Ang hindi niya alam, pinasa lang din. Di ba? Kumbaga, pampabigat lang din sa pamilya. Imbis na nakakagaan-gaan na sa buhay, di ba? Nakakaluwag-luwag na. Pero dahil sa ginawa ng lalaki, o kahit vice versa, kahit babae, ganun din, nangyayari din naman, di ba? Pampabigat lang din sa taong iiwanan ng mga responsibilidad. So, yan ang gusto sa atin ng Diyos, na maging responsable tayo sa ano pa mang bagay. Lalo na siyempre sa ating mga pamilya, wag natin silang pababayaan. Kahit anong mangyari, di ba? Kahit anong mangyari, ibigay mo yung part mo, ibigay mo yung contribution mo, kung ano yung pwede mong itulong sa bahay, sa trabaho, di ba, sa kumpanya, sa lahat ng yung gagawin, kailangan maging responsable ka. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Para siyempre, matutong magtrabaho dahil gusto niya kain lang na kain, hindi, wala namang ginagawa, di ba? Hindi naman napapagod, pero tulog ng tulog. Alright? So, sa mga kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman sa financial, sa relasyon sa pamilya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon Yesus, ay kanyang ibibigay anuman ang iyong kahilingan sa pangalan natin, Panginoon Yesus. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na sa buhay. Nagda-dialysis na, Lord. May bedridden na, Lord. At kung ano pa mang uring karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa mga relasyong nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli at ibalik ang magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ulam, pambahan sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, at kung ano-ano pa mang gastos, Lord. I-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Santo. Amen. Thank you very much po.